umaga, mga kaaro, mga tropa dyan. So, andito na naman po tayo. Magbabalik ang ating channel. Yun. Okay, ng gulay. Yan, samahan nyo ako sa aking niluluto ngayong umaga. Ginutom kasi ako kaya ngayon gusto kong magluto ng kung gulay naman, hindi po. So guys, samahan nyo po ako. Yan. Ito ang ating mga gulay. Yan. Ito ang ating kalimitan na ang ginagamit ng mga naglulutong pinakbit sa alamang, diba? Sa akin naman ang ginagamit ko ito, bagong isda. Sabaw lang siya. Mas maganda to sabaw para hindi ka na matinig. Katulad niya, anong oras na? 4:30 ng madaling araw dito sa bansa. Ito yung sahog ko. Ito ang sasawag natin guys sa pinakbet. Yan, sa kamuting kinuha ko kasi para manamis-namis siya. Yan. Tapos naglalagay din ako ng luya pag nagluluto ako ng pinakbet. Yan. So ngayon, start na natin para matapos din maaga. Bigyan muna tayo ng bawang. Bigyan muna tayo ng bawang. Yan. Nakalikod ako sa inyo. Stand ng aking yung ginagamit sa pag-video pag ako lang mag-isa. Kasi, yan. Yan guys. Muna, bawang na tayo. Okay na plastiko. Pang-sab natin, nahila na siya. Nahila na yung ating pasaog. Ito yung ating pasaog na bago yan. Magkano ito? 7.30. 7.30. Ako sa baba. Magkano ko lang mga 18. Ganyan. 18 order. Daantay pa ako ng 1 minuto doon. Mga 30 minutes. So, 18 binenta ko. Kapag binenta ko yun, 18. Tapos yung drinks pa, tapos yung kanin pa. So, almost 30 rin magagastos ko. At least bumili na ako nito. Nagastos ko lang is nakahalaga na ng 19 lang yata siya. So, kasama yung saw, mga 26. Yan. So, pag naluto ko siya, na makakain na ako ngayon, meron pa akong matitirang mamaya. Diba? Nakatipid na ako. Diba? Kaya, maging mautak din tayo. Diba guys? Isip-isip po. Isip-isip ko yun, para makatipid. So, ngayon start natin. Tapos muna yung bawang. Bawang muna tayo. Tapos, saka natin sunod ang sibuyas.
Yes. So, ang gagawin na natin discard ito guys is para mabilisan. Discarding ko kagad na lang. Hiwa natin mga gulay. I-blends natin. Gawa tayo ng sauce. Tapos pag nakagawa na tayo ng sauce, na-blends natin yung gulay. Yun. Ilapag mo na yung na-blends mong itong mga gulay. Ayun, ready na. So, ilang nag-reconnect yung aking hanggang humihina natin yung signal ng aking wifi. So, bilisan ko na, baka biglang maputol yung wifi kung napilas. Yung mga kaibigan natin di pa marunong magluto masyado dyan. Yung diskarte ba? Oo, marunong magluto. May mga bawat kusinero kasi, bawat chef, yung mga kanya-kanyang diskarte. Shortcut na pakbet, no? Lutong probinsya. Yung, diba, kasi sa katulad ng dati, pa. Yung bata pa ako, yung katuro sa akin ng parang banga. Ang tawag na yung banga. Yung kanto. Yung banga yan, diba? Tapos, takip. Yan. Pagsama-sama yung gulay doon. Kamatis, sibuyas, tsaka yung luya. Ito, ang palaya. So, minsan gumagamit tayo ng diba? Gumagamit tayo ng litchin, ganyan. Tapos nalagay mo lang. Tapos, lagay mo lang sa sabaw. Tapos, tunawin mo yung bagoong. Takpan mo. Pagkulo niya, ito. Siguro na isa. Pwede lang. Bigyan natin guys. Alam guys, dati hindi ko lang marunong ganito yun. Nag-umpisa rin ako magluto. Pinero din. Yung head chef ko dati nung nagtatrabaho pa ako sa isang Kirby nun. Yan. Nakakaluha. Ang tapang naman yung sibuyas. Tama na yung sibuyas ko lang. Mapulo natin. Discarding yung hukage na lang. Pero okay lang yun. Ayan, gawin natin ito. Gawin natin pahaba. Mga 2 inch lang. Ganyan. Para hindi masyadong hihirapan pag dulo ko yun, di ba? Mga kaibigan ko, di ba? Mga kadalo. Ang gandang style. Ang gandang style, hatiin sa 4. Ang gandang style yung mga hiwa. Sa probinsya yan. Pag nagluto ka mga gulay, pinagbit ka niya. Diling-diling yan. Pag sa resto, pero sa resto ka naman, sa restaurant ka naman yung ganito. Yan. Iwan nyo ganito naman. Pag sa restaurant ka na. Yan. Ganyan, hatiin. Yung maliit, hatiin sa ano. Ngayon, masyado marami ng tanong ko. Lagyan na natin. Ang torta na lang ito. Dito na lang mamaya siguro. Dati na lang.
Tagalog. Pero sa amin, tawagin niya sa Pangasinan na part lang. Yan. So, ngayon, yan. Kung magkano kahaba, hatiin lang natin sa 3. Ay, 2 lang. Sabi mo dito sa 3. Yan. Tapos, ano ba? Ano ba yung mga kaya? Kung ba tayo magpapit dito? So, guys, huwag mahaba. 3 na lang. Pag maiksi, yan, 2 yan. Pag mahaba, 3. Yan. So, ngayon guys, nakahati na natin. O, diba? Maganda ang size niya. Tapos, sunod natin itong iwain yung itong okra, maliliit. Pero okay lang kung maliit kasi para hindi siya masyadong magulang. Hindi siya makunat. Malaki naman kung makunat siya. Hindi mo rin may enjoy, mapipili pagkain ng okra. Yan. Okay guys. See? Yun lang. Magliit na siya kaya hindi na kailangan siyang hatiin sa gitna. So, pag naluto na siya, liliit na siya. Diba? So, tingnan nyo. Okay na siya, diba? So, ngayon. I-plans na natin siya. Hindi pa naman na siya okay. So, ngayon, naka-ready na mga gulay natin. Sunod naman natin yung kamote. Ayan. Kaputin ang sunod natin. Kaya kailangan ingat dito. Paghiwa. Kasi yung dating chef ko, tutrabaho pa ako sa sa interview. Ganyan, sayote. Bagong hiwa, bagong bagong balat na sayote. Ngayon yung supervisor namin nagtanong siya kung ano yung tinatanong niya. Paglapit niya, di yung head chef ko rin, di naghihiwa siyang gano'n. Sakto sinagot niya rin, nagsalita rin siya. Pagtingin niya yung gano'n. Pagtingin niya, hanggang gano'n siya eh. Pagtingin niya yung gano'n, sabay diin naman niya. Dahil sinagot niya yung, parang sinagot niya yung tanong ng supervisor namin babae. Di dumulas yung dumulas yung sayote yung ganyan, no? Dumulas talaga yung sayote, sabay diin niya. Eh bago pa naman, bagong hasa pa na yung itak. Yung stainless na talagang pang-Chinese na itak. Ang nangyari guys, naputol to. Naputol na ganyan. Yan, naputol na ganyan. So, itong itong hinlalaki niya, ganito na lang tatira, tapos nakalele pa. Kaya, kapag naghihiwa tayo guys, mga ganito, lalo, especially sa mga ganitong bilog na malaki, matigas. Paghato niya, kailangan talaga nakapigil yung daliri mo na ganyan. Nakapigil talaga siya. Yan. Tapos laruin mo lang yung kutsilyo. Hanggang sa mahiwa siya. Hindi yung pag binigla mo siya. Para pag dumulas siya, hindi tama rin ganyan. Putol na matiri yun. So, ingat na guys. Pagkakit yan ang kutsilyo. So, ito, balatan na natin ito. Pilar ko kasi guys, sa trabaho. Wala akong pilar dito. Ayun ako.
sa bubon siya. So ngayon, nakati na siya. Sit ka pa, di ba? Ngayon, magsama ka naman. Ay! Tumiikot kasi siya. Pasok na kasi yung sa dulo niya. Magkiwa, gandang magbalat. Papasok. Pati yung kutsilyo, mapuro na rin eh. So, kailangan natin hasahin. Pwede na magkasan ng bed. Ayan, sa likod. Ikot na natin. Itap. Ayan. Ayan, so, ayan, mataas na siya. Ayan, parang mabilis. Ayan. Wala ko siyang pillar guys. Nadala ko sa lahat ng gamit ko. Dala ko sa trabaho. Sa restaurant na pasukan ko. Kasi mahirap din kasi magtrabaho na kulang-kulang ka sa gamit. Mahirap din kasi yung hirap ka ng hirap. Para pag ginagamit din, di ba? So, ang mangyayari yun, yung preparation mo, mag-stock ka, di ba? Mag-aantay ka lang sa matapos yung kasama mo. Mas magandang sarili mo talagang gamit. Hindi ka mahihiram, di ba? Mabilis ka pa mag-preparation. Kasi yung sarili kong gamit. Yan. Sipon pa, okay? Magalamig kasi sa labas. Sa loob ng bahay din, malamig din. Kamote. Nakakamiss din kumain yung kamote. Lalo yung lalo guys yung kamote yung kahoy, no? Yung nakakamiss sa iyon. Siyempre, laking probinsya din ako eh. So, nakakamiss din kung gumagaling. Pagkaring probinsya. Mas healthy pa nga eh. Wala mga artificial. So, ayan guys. Ayos na. So, tapos ko ng balatan. Ayan. Tapos ko ng balatan kamuti guys. Yan. Oh, kita nyo naman. Sarap nito. Ingit kayo, no? Hindi ko bibigyan. So, ayan guys. Ayan natin, maliliit. Pero mabilis yung maluto. Gutom na rin ako eh. Hindi pa ako nakain. Hindi pa masyado. Sa kamagaling, hindi masyado na mabalagan. Pero ako lang. So, ayan guys, ready na. Kamatis na lang para kulang ko rito. So, okay lang. Kuha ko na ng dalawa. Ayan. Kasi mas masarap kasi pag eh. May kamatis. Tapos na siya. Isa sa mabuti, no? Ang tawagin ni caramelize. Parang katas ng katas ng kamatis si lumabas. Pag lumabas ang katas niya, doon mo talaga ramdam yung yung lasa ng kamatis, ng aroma ng kamatis. So ngayon guys, ito na. Kumulo ng ating kawali. Yan. Dito tayo. Yan. Diyan naman tayo guys. Daran. So, ngayon, tapos na tayo maghiwa. Di ba? Preparation. Lahat. Diyan na. So, ngayon dito naman po tayo. So,
natin ay mabalance natin to. Yan. Hindi naman natin siya balance. Hindi naman natin siya overcook. Yan. Tapos, buksan natin ito para hindi mainit. Tapos yung gamit. Yan. Yan. So, ngayon na, aantay lang tayo ng ilang minuto. Para kumulo ng konti. Half cook lang naman. Hindi naman natin totally lulutuin sa laga. Kasi pag totally niluto natin sa laga yan, yung sustansya ng gulay is mawawala. Mawawala na. So, hindi mo na malalasahan yung pagbit na hinahanap ng lasa. Diba? Hinahanap natin lasa. So, ayan. Hindi na lang. Tsaka isa pa, number 1 din yan guys. Pag nagluluto tayo, especially dito sa mga sarili ng kusina o nasa trabaho naman, kailangan lagi kami ganito basahan para bawat galaw mo, pag nakita mo may patak, tulad ng ganyan, punasan mo para hindi may tignan, hindi tignan, di ba? Malinis ka sa kusina, kailangan manatilihin. So, ayan na guys, nakita nyo naman. Yung ano siya, kumukulo siya ng bahagya. Ayan. So, tanggalin na natin siya. Sasalang na natin ulit yung isang gulay. Ayan. Mga discount sa ano, mga gato-gato discount sa mga restaurant, mga bilisan dito. Kasi paano pag may nag-order, marami ng customer, tapos matagal pa, siyempre maiinip sila. Paano yung restaurant mo na yun, yung gusto mong pinaglulutuan, siyempre kailangan mo na marami talaga customer na lumapit sa'yo, di ba? Maraming mga kumain sa restaurant lang. Yung business, di ba? Sa yung restaurant. So, kailangan mo na, mabilis pumupos. So, yan. Hindi masyadong lutuin. Hapok lang. Para sustansya ng gulay sa inyo. Yung crunchy na. Lalo ito, sarap ito crunchy ito. Ayan. So, ayan, okay na. Okay na natin. Itong ginagawa natin guys, discard natin para ang purpose nito, para hindi masyadong ma-overcook yung gulay. Katulad nito, yan, nakikita nyo. Berdeng-berde pa, di ba? Yan. So, ngayon, pag na-blend na natin lahat, nagawa na tayo ng sauce niya. Tulad yan, naiwan natin lahat. Ang naiwan na lang itong kamote. So, itong kamote kailangan talaga natin. Naggawa tayo ng sauce. Sutin natin sibuyas, bawang, luya. Okay na lahat. Tapos ito, igisa natin yung karne bago niya. Pag okay na lahat, saka natin ilagay yung kamote. Hanggang so lang malambot, pag malambot yung kamote. At ilagay natin ang sabaw. Ilagay natin yung para blanco rito ilagay natin na, tapos ilagay natin po yung itong ating bagoong balayan. Yan. So,
natin ang brush yung gulay. So, ayan, itatapon natin ito. Tubig. Tabi-tabi po. Tabi po. Tabi sila po. So, ayan. Magawa na tayo ng sauce ng ating pinakbit. So, ayan. Punasan na natin para mabilis. Mabilis sa amin. Buksan na natin ito. Bagoong. Para ready na mamaya. So, ayan lang. Ayan lang simple. 5 minutes tapos. Tapos ito muna natin. Pinakbit natin. Pinakbit pagkasa na style. Diba? So, ngayon. Bagay natin na. Tiga. Tiga. Naiwan nating gulay mga rekado. Yan po tayong bawang, sibuyas, tsaka luya. Maganda ako magluto guys ng pinakbit. Ang ginagamit ko, ito, una, ginigisa ko yung bawang, sibuyas, luya. Tsaka ko lang ilalagay yung itong karne. Karne baboy. So, tara, start natin. So, ngayon. Start na po natin guys. Para di kayo maboring, bigyan ko ng show, magandang show. Yan. Para di kayo maboring. Bawang. Tapos ito. Hanggang natin maging brown. Golden brown yung bawang. Hanggang natin nilagay yung golden brown na yung bawang. Okay. Hanggang natin nilagay yung sibuyas. Ayan. Kinain ng apoy kinain ng apoy yung mantika. Lagyan natin yung konti. Para mag-isa natin mabuti. Sarapin muna natin ito. Isa mabuti. Karami rin natin mabuti yung sibuyas. Pagkakarami natin yung sibuyas niya, saka natin ilagay yung luya sa luya. Karami natin po yung luya. Tapos, ilagay na muna natin itong itong karne bago natin ilagay yung kamatis. Kasi pag nilagay natin kamatis, tapos nilagay natin karne, kung makapapatay niya yung init ng kamatis, papatay niya yung init ng kawali. So, hindi na tayo masyadong magigisa. Parang nilaga o naglaga natin yung luya. So, guys, karamag na mabuti. Hindi mausap ko na yan. Gusto na natin yung kanan.
munggo yung ano eh. Parang ang ganyan din pag nagluto ka ng munggo eh. Parang lumalabas din yung aroma ng ano, talagang mixture. Aroma ng mixture ng bawang, sibuyas, saka yung luya. Saka natin lagay ang siya hanggang sa magbisang mabuti pag magkaroon ng AIDS. Kumbaga AIDS, yung hindi yung AIDS na masakit, yung AIDS yung ano ba yung parang parang katulad ng ganito yung paghiwang ganito may bakat na siya, kumbaga may mark na siya, yung tinatawag na AIDS. Para lalong mag-isang mabuti siya yung maghahalo yung mag-isang mabuti yung baboy natin kasama ng bawang, sibuyas at kalunin natin. Nakakita nila lang yun ako. Ngayon, kunting ano lang yan. Isa lang natin sa isang minuto, 2 minuto. Malakas naman ng apoy natin. Hindi naman yung nasusunod kasi yung baboy, yung ano niya, yung taba niya, parang ano niya, tag dito, napapalabas niya dahil sa init. So ngayon hindi siya nasusunod. Hindi siya nasusunod. So ganun lang guys, madali magluto na ako sinakbet. Hindi mo, ako kasi hindi na lang magpakbet na gamit yung bagong alamang, kumbaga shrimp paste kung tawagin. Pero ako, ito yung gusto ko kasi paborito ko kasi itong itong pinakbet. Tapos ang gamit ko ito bagong isda. Mas napipil ko yung lasa nito kaya para dun sa bagong alamang. Tingnan nyo guys, diba? Bisa na siya, diba? Makikita nyo naman. So pag ganyan natin lagay yung kamatis. Natin siya ulit. Ready to na siya. Pag nagisa na siya mabuti, tapos yung tama natin makarami guys din, matunaw din, magluto ng maayos. Saka natin nalagay itong bagoong. Yan. Tapos igisa natin ulit na isang minuto, 2 minuto. Saka natin nilagay na sa bawang. Diyan sa hanggang sa 3 minuto. Yun, pwede na. Yan ako. Mga pwede na muna ako. Ano to? Ginagawa ko guys, pag pinahalo ko yung ginigisa. Sinusupi kong ganun kasi yung pinakailalim,
napupunta sa ibabaw para hindi siya matulog. Makarangay siya mabuti. Maluto siya mabuti. Hindi katulad pag sandok. Isa, dalawa, tatlo, apat. Hindi siya sabay-sabay na pupunta sa, sa ibabaw. So, mas maganda. So, di mo siyang ganyan. Katulad niya. Okay na yan. Sabay-sabay sila, di ba? Yan. Kita mo naman. So, ngayon, guys. Gisang-gisa na siya, di ba? So, kulang pa. Tingnan na lang kung isang minuto na lang. Tapos ilalagay natin itong bagong malamang. Diba? Lagay natin mabuti para hindi siya kasi ba yan, dito namuko para lumablaw siya. So, ayan. Ano siya? Lagay na rin pa lang natin itong kamote. Huwag na sa ilalim. Tingin kasi mabaw. Yung kamote na kastan. Nakastan nung sibuyas, kamatis, bawang, sibuyas. Kaya nag-gisa sa mabuti. So, consistent mo yan paghalo sa kanya. Isa pa. Tapos dahil medyo maraming gulay natin, isasali natin sa kaldero para mataktas siya na bumbo yung magtuloy niya, wala sinis niya, mabilis na magluto. So guys, dahil tuboy tayo, dito na ako kumuha ng tubig pang sabaw dito sa ating pinakbet. Hindi naman tayo. Hindi naman tayo sosyali. Yan. So, yan. May nakalimutan pala guys. Ayan. So, ngayon para mabilis na kumulo, ilipat na lang po natin dito sa kaldero. Hugasan ko na lang ito kasi nasa bundo na siya. So ngayon, patransfer natin dito. Yan. So ito natin sasalang sa dulong kalan. Yan. Kasi may nakalimutan ako, sorry. May nakalimutan ako guys na ilagay. Wala nyo kung ano yun. Ulit. So, ngayon dito tayo. Dito muna natin ulit. Ayan. Hulaan nyo kung may nakalimutan ko. Nakalimutan ako guys. Sorry.
So ngayon dahil may nakalimutan ako, gusto ko siyang igisa. Dahil nakalimutan kong igisa yung ano. Nakalimutan kong igisa yung yung pag-uong. Pero at least hanis ako ha. Isa natin sa sibuyas. Huli naman natin. Kasi kaya alam mo guys, sa akin, ginigisa ko yung pag-uong kasi para yung lasa niya lasa niya lumabas. Lulutuin siya ng ano, lulutuin siya ng mantika na ginisa. Magisa natin. Maluluto sa gisa. Diba? Para hindi siya masyadong malansa. Hindi katulad ng iba, pag nagluto, hindi na nagigisa yung pag-uong. Kukuha lang sila ng kaldero, pagsamahin yung gulay, lahat ng gulay, sibuyas, kamatis, bawang. Hindi, wala. Hindi ko kung naglalagay pa sila ng bawang. Bawang, bawang na sorry. Ng okra, ng kalabasa, ng talong. Pagsama-samahin nila doon, saka nila ilalagay na yung ito. Ilalagay ito doon sa kaldero. Pero pwede naman ganun. Pwede naman ganun. Luto na. Itawag din yun. Luto ko din kayo. Hindi mo na kailangan. Isa na lahat. Okay na yun. Healthy rin yun. At least wala mantika yun. Sa akin kasi yung isa ko. Kasi hindi ko naman dala sa akin, hindi naman healthy. Siyempre healthy rin. Pagkain. Anyways, isa na natin mabuti. Yung bagong. Tingnan mo mabuti yan. Diba? Nag-isa siya mabuti. So yung lasa ng pag-uong, nag-isa ng mabuti, lumabas, lansa. So ngayon, tutulungan niya yung niluluto natin sa bake. Control din yung lasa ng ating niluluto ng pakabit. Ganun naman naman. So ngayon, yan. Lipat natin ulit dito. Kumulo na siya. Hindi naman tayo tuboy. Dito na tayo kuha ng sabaw sa gripo. So, yun guys. Gano'n lang kasimple. Pinabit na tayo. So, para kompleto na lahat, lagyan natin ng magic sarap. Yan. Naglalagay rin naman ng magic sarap guys. Ito lang ako. Tapos, magic. Okay, barato. Sa lumabas. Tapos, lagyan natin ng
Sili, yan. Naglalagay kasi ako ng ano guys, ng sili. Kasi isa rin ko sa mga tumutulong na kontrolin yung lasa, lasa ng mga pinabit natin. So, pag lumabas yung lasa nito, tsaka yung mabukang bang, hindi perfect na. Kulang na lang kanin. Diba? So, dahil ginawa pa ito, ilagyan natin ngayon. Kasi iluto na rin yung gulay natin. So, ngayon, yung kamote, matigas. Malambot na. Yung matigas po guys. Ayan. Takpan natin. Ayan. Ganun lang guys. Ganun lang magluto ng pinakbit. Style Pangasinan. Style Pangasinan nga lang yung style na ginawa ko. Pero pag mga pakbit Tagalog naman, ang ilagay nyo is yung na pagko, ang ilagay nyo yung ano, ang ilagay nyo yung alamang. Gisa nyo, gisa nyo bawang, sibuyas, yung ko, sa iba kung naglalagay pa ng luya. Siguro walang luya dahil hindi na masyadong malansa yung alamang. So bawang, sibuyas, kamatis, tapos lagay ng karne. Ayan, pagka din ng karne, ilagay po yung patatas or yung kamote, gisa mabuti. Pag nagisa sa kanya, ilagay yung alamang. Ayan, ganun lang yung iba-iba kasi yung diskarte ng kusinero. Hindi lang isa, maraming paraan. So pag nagisa nyo na yun, saka nyo gisa nyo ng bawang, sibuyas, kamatis, tapos yung karne, baboy man, hipon man, o ano man yan. Pagka nagisa nyo yun, saka nyo ilagay yung kamote or kalabasa. Tapos yung alamang, pag nagisa mabuti, saka ilagay sa bawang. Tapos yung ano naman, kung gusto yung makulay, lagay yung atsuete. Kasi habang restaurant may atsuete yun. Lagay mo ng isang tablespoon na ganito o dalawa. Pampakulay lang siya para makikita mo talaga na light, dilaw. Akala nila katas ng ano yun, ng kalabasa. Yun, hindi nila alam yung katas ng ano yun. Atsuete yun. So itong ginawa naman natin is bagong isda naman sa bawang yung ginawa ko. Kasi yun ang gusto ko yun. Yun ang paborito ko. Kaysa doon sa alamang. So ngayon guys, yung amoy niya. Lasang-lasang yung amoy. Amoy pala ulang na. So, ikaw yun, malambot na yung kamote. Matigas ko guys. So, kailangan natin tignan na. Amazing. Sexy. Sarap. Hindi ako nagsinungaling guys ha. Porket ako nagluto sa bimbo na masarap. Siyempre, sabihin ito masarap siya. Kahit na subukan nyo kung luto sa inyo sa bahay nyo. Basta yung procedure na tinuro ko, sundin nyo yun. Tapos mag-comment kayo sa baba ng video ko. Kung totoo nga yung tinuro ko o hindi. Pag hindi masarap, sabihin nyo, ay hindi masarap tinuro mo. Diba? Pero 100% yung tinuturo ko, portable yan. Talagang masarap, 100%. So ngayon, dahil na siya, patuloy mo kayo pagbulo. Lala. Ayos na siya. Medyo malambot yung kamote. So, ngayon. Amazing. So, ngayon guys, lalagay lang ako ng konting sugar. Kasi gusto ko yung malamis-lamis siya ng konti. Kasi yung tamis ng
yung tamis ng kamote is hindi pa enough ng lasa ko. So, kailangan ko ganito. Hindi naman masyadong marami. Yung pinch lang, kunti lang. So, ngayon, takpan natin. Yan, ulit. Kunting minuto na lang, pwede na siyang kumuin. Isang minuto na lang, dalawa. Para sigurado 2 minuto na lang. Diba? So, yun guys. Sana sa video ito, may natutunan po kayo sa akin. At sa mga gustong mga kaibigan natin dyan, sa mga gusto magtanong kung ano yung mga pagkain, recipe, gustong lutuin, tapos nag-aalinlangan, hindi alam, pwede namang mag-comment dyan. Tanong niyo sa akin kung anong recipe. Kasagutin ko naman po kayo. Tsaka, ako lahat, huwag yung kalimutan na mag-subscribe sa aking channel. Like and share para pag nag-live po ako or nag-vlog po ako. Makapanood nyo pa ang aking bawat video ng aking So, salamat din po pala sa inyo dahil kahit paano nakakatulong po sa akin na subscribe ako, full support. Sana full support. Salamat sa inyo lahat. Lalo na kay Insan, salamat sa iyo dahil sa iyo tulungan mo rin ako na unti-unti nang umaangat-angat na rin ng ating channel. At saka kayo Ma'am Twinning, salamat din po sa iyo. Ma'am Olivia, sa lahat ng group natin. Salamat sa inyo lahat. Suporta. Yan. At saka salamat din po pala sa mga kaibigan ko na sumuporta rin sa akin. Ayan. Subscribe, like, share. Ayan. At sana po huwag kayong magsawang sumuporta sa akin. Ayan. Especially para shoutout kay kay Park. Sorry. Especially shoutout sa'yo. Number 1, 100%, 1,000% pa nga na support mo sa akin, sa aking channel. And 1 million person pa nga na pasasalamat sa'yo. Lalo na rin kay Insan. Salamat. Tulungan lang tayo, San. Tulungan kita, tulungan mo rin ako. Okay, bintik lang tayo. Diba? Lalo kay Park. Maraming salamat sa iyo sa full support na ginagawa mo sa akin. Hanggang parati sa akin na tumulong. So, salamat sa iyo. Sana huwag kang magsawa. Sino pa nga ba? Siyempre, kay tita pala. Kay Tita Lilia. Salamat din po sa inyo. Sa full support lagi na ginagawa niyo para sa akin. Kahit dito sa malayo, may paalala, ingat. At sa mga subscribe, sinishare niya rin ako. Maraming salamat po. Sana ingat din po kayo dyan. At sa nanay kong maganda, ay, nanay Lydia, sa mga kapatid ko, musta sa inyo lahat dyan. Mga pinsan ko, kay pinsan Freddy, Albert, lahat ng pinsan ko, Tito Lito, Tito Pong, lahat. Salamat sa support din sa ginagawa niyo para sa akin. Salamat. Kaya yung balang araw, makakaganti rin ako sa inyo. So, ngayon, tama na yung drama. Tuloy na natin ating niluluto. So, guys, ito na siya. Tingnan nyo guys, green pa yung mga gulay niya. Kasi hindi natin siya na-over. Diba? So, yan. Gusto natin mabuti.
gumagamit ng sili guys. Pag kahit anong luto ko. Halos lahat ng luto ko. Naglalagay talaga ako ng sili. Kasi number one din yan. Dagdag. Dagdag aroma. Dagdag lasa. Ayan. So ngayon guys, yun lang. Kunting kulo na siya. 2 minuto, 3 minuto. Ayan, tapos na. Meron na po tayong pinakbit. So, yan guys. Kailangan bago tayo magtapos pala, siyempre, bago natin putulin itong ating live, papakita ko muna sa inyo yung presentation or papakita ko muna sa inyo kung anong texture yan, ng niluto nating pinakbit. So, ayun, sandali lang muna. Pipiling muna yung mga kahalat ko. Mamaya, gising na yung mga tao. Kaya naman, sila na susunod. Susunod na busina. Guys, magluto. Ganun kasimple. Diba? Ganun kasimple magluto na pinakbit. Pangasinan style. Pangasinan style dahil ako nagluto eh. Pangasinan ako eh. Diba? So, ngayon. Manak mo natin ulit. Malambot na siya. Malambot na siya. Oh, lala. Oh, lala. Pulo na lang, pulo na lang, lalalala. Diba? Ganun lang, simple guys. So ngayon, nahangoy na natin sa bita. So, bibigyan ko kayo ng magandang papakita ko siya magandang sample nito. So, antay lang. Sa minuto pa. So, ayun guys. Okay na siguro to. So, patay ng apoy. Ayan. So, napatay. Yan. So, guys. Kita nyo na. Yan ang ating nilutong pinakbit. Pangasinan style. Ayan. Ayan mo yung sample. Sasandok tayo ng ating samples para makita nyo naman kung anong texture ng ating lutong pinakbit.
So, yun guys. Pakita ko sa inyo. Ang aking nilutong pinakbet. Yan. Sarap. Diba? Kaya na bahalang humusga. Yan guys. So, yan guys. Tapos na ang ating pagluluto. Sana nagustuhan nyo. Sana nagustuhan nyo ang ating pagluluto. Pagbit tutorial. So, sana nagustuhan nyo guys. Yan lang. Yan labang po. Basta huwag nyo kalimutan subscribe, like, and share sa mga kaibigan nyo. Ganyan. So, salamat at magandang gabi po. Paalam. Bye-bye. Thank you. Salamat sa panonood. Bye-bye.